2 weeks pa before siya nahitabo, duha mi ni mama nagahangyo sa iya i-hospital na gyud namo siya. Dadon namo sa ospital. Kaya nga naman, nakita nako nga si Papa Jaime kailangan na gyud og mura og dadon na. Pero gipakita niya nga way imposible nga na sa Ginoo. Ang iya lamang kanunay isulti, mag-agad kita sa kabubuton sa Ginoo. Kaya pa niya mulakaw. Kitang tanan na ibulong, no? Mo na gitong giingon nako kagabi, daghan nang ni turno pero naliberdihan pa gyud ni Papa. Kaya nga naman, ang iyang giagad mao ang kabubuton sa Ginoo. Ug human niya na sila pa-check up ngunani balik buntag hapon madto ko sa iya. Wa pa ko'y communication sa mga bata kaya nga naman nag-agad pa ko sa iya. Pag si mama ingon sa dadon na gyud sa ospital, mo to naabot mi dito ang doktor nalibog usab. Mo na nga ang tanan ang usahay kita nga sa atong pagkatao mo na ta sa kabubuton sa Dios. Apan ang kabubuton sa Ginoo dili gusto ang Ginoo nga ang mga pamilya kay kini proud gyud nako sumbanan o modelo gyud nako kung giunsa niya pagdumala ang iyang pamilya. Isip gante sa Ginoo alang kaniya, dili siya buot nga masakitan pa ang iyang mga anak nga mulantaw nga na kaniya. Ang gusto niya nga mopahulay na siya sa hingpit ug andam dawaton sa amoa tanan, no? Hilabi na sa ako Hilabi na sa kamama ug sa mga anak. Kaysa katapusan nga ginhawa ni Papa ana sa akong mga kamot. Sakit alang unta kanako nga wa ko'y kasandalan atong panahona. Ana pa si mama murag na aksyon ko kabalaka tungod kay nitaas na pod ang iyang BP tungod kay wa tayo tulog. Niya si Papa mo to nakaingon ko kang Kuya Wingwing, dili good gusto si Papa nga mabalaka mo. Kay nag-text sila ni Kuya Wingwing, wa gud siya ni isulti, wa siya ni involve. Nga grabe na diya ang iyang kahimtang. Nasayod ang mga bata sa dihang ako na ang nigunit sa cellphone. Kaya nga naman, nanangit ko ka mama, ma, unsay maayo nini. Lisod moabot ang panahon na mahibulong sila kuya o sila ate. Mo na ingon si mama, ang unsa ang maayo may buhata. Ipaibalon ako silang tanan. Mo na nagpasalamat po ko sa ilaha, sa ilang pagsalig sa ako Dalaygon ang Ginoo niya na kinsa ragyog ko, kinsa raming pamilya pero aduna pa itaw nga nisalig ka na mo. Mo na nga dalaygon ang Ginoo, ang gisaad lamang nako kang Papa, andam gihapon ko, mo serbisyo nga na sa imong kaliwatan. Kaya nga naman, nasayod ko, ug nakita nako na ang panalangin sa Ginoo, ana agyod, no? Ana agyod sa ilaha. Mo nang basta nga ako lang behave, no? Sa Perea Alliance Church, wala mi ikasulti kay Papa nga unsa siya magdumala sa mua. Kung adunay ginagmay nga problema namo sa simbahan, dili niya padakon. Mo na nga dili namo kaya nga gupon namo kung unsa man, no, mapangitaan gyud namo paagi. Mo na nga ang pag-leadership nako, ingon nga leadership, ingon nga pagdumala sa area, pagdumala sa tao, nakita nako ka Papa ang tanan. Mo na nga salamat yan ang tanan o mayong hapon. I'm not fan of speaking of in front of many people, but ako dili ko makadili kay Marico. O I know Uncle Jaime a little, but God knows Uncle Jaime bigger and better than us. Wala ko kabaluon sa akong isulti kay i-message ko ni Marico nga mag-eulogy ko. Wala ko nag-confirm sa iyaha. So, nasya ko karon. Nasya ko gamay. Kay kumusulti tag eulogy, it's a
remembrance speech kung unsa imuhang mga kaagi o unsa imong mga experiences nga kauban nimo siya. To a believer like Uncle Jaime, his death is a celebration. Timing po diri sa program, celebration service for Jaime Himato. We celebrate because Uncle Jaime is now with the Lord. I know Uncle Jaime late 1990s. High school pa ko. Dili mi classmate ni Marico, wala ko'y classmate sa iyahang anak. But it's God's love no na naduol ko sa ilang family. And I remember na katong 2008, before my brother's wedding, dito ko sa ilahang balay na tulog because Mako and I was on our creative mood na maghimo atong mga additional wedding giveaways. And naay chance nga nagkastoryahan na mi. Dili po ko anang kanang conversation na conversational kaayo. I listen, naminaw lang yun ko sa iyaha. Kay tungod sa iyang mga pulong, sa iyang mga advices about kay God, about sa life, about sa health. Muna akong na-shock ko kay pag message ni Marico nga na-stroke si Uncle Jaime. Dili ko motuo kay health conscious man gud siya. So, wala po ko kabalo sa iyang health history. So, blurry gamay ang vision paghibalo nako. And astang guuta sa iyahang pagunit. Kanang di lang ako ma-explain tanan ba unsa ang okay raman si Uncle kay nikamot jud siya ba nga kanang mga iyang vital signs tapos ang iyahang response man siya sa mga nurses kanang kinabuhing walay katapusan uban sa presensya sa atong buhi nga Ginoo. Ako, among pamilya, Ubol family, pasalamat pod nga ikaw nagpaambit sa imuhang mga inspirasyon di lang sa akua sa mga friends, sa imong mga anak, kundi sa tibuok katilingban nga padayon sa pagserbisyo ug ipadayon ang pagsalig ug ang padayon ang maayong relasyon diya sa pamilya ug sa Ginoo. Paul, daghang salamat sa imong mga advices. I know sa kadagan sa iyang advices sa inyuha tanan diri sa atuwa matag usa diri. Paul, daghang kayong salamat ug till we meet again. Daghang salamat kaning tanan plano sa Ginoo ug siya nga nakaron sa iyahang trono dito kauban ang Ginoo. Daghang salamat. Thank you sa atong mga speakers karong hapon. Pasalamat po kami in behalf sa Roman Circuit workers. Na mga pastors kauban nato diri sa Roman Circuit composed of Tubuk District, Kalinan District, and some part of Baguio District. Nakauban na mo si Uncle Jaime. Nagamit na yung duha kasakyanan. Kanang iyahang pick-up kung panahon dito sa Pangyan. Then, ang iyahang Toyota nga hantod dito sa Kausayan. Naguban kami. O nagulat pa unta kami sa panahon. Karong June 17, mauna po na mong prayer. Kaya wala man di man mo absent sa mga pag-ampo. Na siya sa mga pag-ampo. Salamat sa iyahang panahon. Gihatag, mulat siya sa Kalinan para sundoon ang mga pastors, mga kaubang pastors niya. Tapos ihatod dito kung asa kami padulong. O niya,
Ulat na po, pauli, hangtod kung asa ang destinasyon sa mga pastors, pwede po niya ihatod. No? So, nag-drive pagyapon ng papa niyo. Salamat. Ate Vicky, thank you. Salamat siyang kinabuhi. Then, nahinumdum ko katong doon ay mga panahon nga ang atong mga national leaders dito sa Kalinan. Kunya, ningon ang ato ang mga naabatay pwede matap, magpakaon sa ato ang mga bisita. Na ako, yes, akong itap. Usan na ito natap. Si Uncle Jaime or Pastor Jaime. Yun siya, welcome, very much welcome dito sa balay ang mga pastors nga atong mga bisita. So, basta ministry, saludo kita ka Uncle Jaime, ka Pastor Jaime, nga nagatabang maayo alang sa bulaton. So, tama ang ilang giingon. Sa yun lang sukdon ang kahoy, basta natumba na. Pero pag tindog pa, lisod sukdon. Muhulat kita kung kita na po'y sukdon, hindi katumba na ito. No? Kita na adiri karon nagtanaw, kung sa kahapon kita, naani ini mga sitwasyon. Padayon, tas pagpangalagan sa Ginoo, we commit ourselves before the Lord, buhaton nato ang pinakamaayo alang sa Ginoo. Usa ka tribute song gikan sa CACC Choir ato ang programs nga nagunitan, nalang diha, ipakli paliyo. Ato kinikabitan. Does Jesus care when my heart is pain to thee? Or there's distress and the way grows weary and oh yes, He cares. I know He cares. His heart is touched
is just with my King. When the days are weary and long, my story I know, my Savior came. Does Jesus Christ when I die and faint to sing some ancient song? When there is no relief from my tears for all I've done. Oh yes, He cares. I know He cares. His heart is touched with my grief. First is, pasalamat jud ko sa Ginoo kay gihatagan ko niya og for letting me experience good na being a daughter to a very faithful good servant of God. Siguro sa inyong tanan, you are wishing na magkaroon mo og father na always there to protect you. And I'm so blessed having a father like him. And even sa akong mga igsuon, ma-feel na nila, even sa akong mother, na masking dili siya ginaput niya into words like saying I love you or giving a hug, pero ginabuhat niya through action, like kung makita niya na we are in need of some things, provide yun niya sa amoa without even saying the words na kailangan namo. And I realized while sitting down, na-realize na ako na katong iyahang gihatag sa ako na idea na he grew up na walay father. And then, na-realize na ako na bitaw na wala siya father na mag-stand. I mean, biological father na mag-guide sa iya. But I remember he said to me during our kanang perminti magud mi kanang every morning 4 o'clock or 5 o'clock ginatok-tok niya akong room, and then mutawag siya sa kukok, mga pita, let's talk. Kaya gusto na ako impart sa muha ako ang mga knowledge about Bible, about spiritual life, about health, tanan gina-share niya sa ako. And I'm so blessed, I'm so happy na iyang gi-impart sa ako ang mga wisdom. And then he said, I've never experienced having a father, but then God served as my father. And the only book that I keep on reading is the book of Proverbs. It's because it's always mentioned, my son, my son. And ma-recall na ko na God really guided him in many ways. Siguro, siyempre, we are human. Dili man siya perfect as the perfect father siguro, na yung mga lapses. But then he is trying to be the best one sa amo ang tanan. Dili yan siguro sa kong family, even sa inyo ha. He shared the gospel with you, and I hope that Jesus is knocking at the heart, each heart sa inyo ha. And I also thank my father na always good siya na adiha, always there to listen. And sometimes mo approach ka sa iya, kailangan na mag-sermon ka sa ako. But then little by little na realize na ako na para lang gihapon sa amo ato. Then it's a preparation to look forward. Na there will be a lot of challenges. And last month, I'm talking with my husband, June, about death, and na-share na ako ni last night. And after sa mo ang share sa exchange of conversation, he said, siguro ikaw, you never experience a very close to you na namatay. And then it just flashed back ang message, and now I'm experiencing it. And then I said, Lord, I know that
you tested us. It's because not for a failure, it's because for your glory, to strengthen our faith and to renew our faith in you. And now I'm experiencing it, and even my family. And the more I cling to God, the more I seek to God for His will sa moang family. And I can see na we are united. Na of course there is no perfect family, di ba? Na magyunay mga clashes, na magyunay mga arguments, kay syempre tagsa-tagsa ng mga experience, tagsa-tagsa na po ng level of education, and the people na among na-meet with different experiences. Yet, during the whole week we are together, ma-realize na ako na God is so amazing, na masking lahi na may, I am living now in Dubai, and my one sister, nag-apuyo din sa Pilipinas, and then my two siblings are staying in Japan. Minsan lang po may magka-chat, minsan lang po may magka-storya, but then, pag-abot ani na situation, a big storm sa Moa, but then, God really put the faith in us. And then, ako God, grabe yun ang impact ni Papa sa mong tagsa-tagsa ng kinabuhi. And I also really want to thank all the people na naadig karon, or katong siguro katong wala po nakaadto karon, kay I said na so blessed kaayo may kay kanang nag-adto mo, you invest your time, and you even give your message na challenge na ano po ko kayo doon na wa pa dito siya naka-confirm, but then I can see magod na during that time wala jud ko mabuhat because I am in abroad. And then on one name lang yun ang nag-flash ako ang mind to contact her. It's because strong na yun among friendship. Dili may classmates, nag-meet lang mi sa Girl Scout, one camping. And then grabe na ang nag-ignite na yun among friendship. And then mo gyud to doon wala jud ko sa kanang wala ko diha to take good care of my father. And I hope na murag representative ka ana good sa ako ang mind behind my back. Ana just a one message diretso din siya dito, and I'm so blessed na ang ana gani na ay tao, daghang tao na magtabang sa imuha. Ana. And I also informed sa ko ang mga pinsan, ana Kagawa family, Matsuo family, the Ansit family, Ubis family. I really invested the the presence, the comfort, and the help during those times. And I know that si Papa is so happy. It's because it's a community-based magod na helping each other. Mo na akong makita, mo na akong ma-realize during the 1 week. I don't know kung usa siya sa inyo ha. I don't know, di man ako makita kung usa siya parte sa inyong life. And I hope na as he always kanang ginasulti is to really put God first in everything, prioritize God. Sometimes magod, maclouded ta with material things, with fame, with achievements, but we have to be reminded that we really put God first because He owns everything, even our lives, even the clothes you wear, even the numbers of your hair, kabalo ang Ginoo ana. That's how He cares for us so much. And I think even sa logistics siguro during this this bereavement sa amo family, nagpasalamat jud mi, dako jud kay mong pasalamat kay tagsa-tagsa sa amo wala mi dire, pero nahitabo ra gyapon ng tanan. Sometimes akong sister mosulti na worry kay ko unsaon man ni ani. And then ma-remind ko sa Bible na
God will really give people to help. And this situation gi-prove na ni God sa moang life. And I am praying na this situation ma-open inyong eyes to really see God during this pain and to seek Him more. I don't know kung sa po'y level po sa inyong maturity in loving God. But for all these things that happens, to God be the glory, and we really praise God during this storm. Thank you so much. And amen to God. Magpadayon, pagpuyo, o doon na po'y katungod sa pagbawi sa among kinabuhi. Dining kahaponon, nagapasalamat kami sa mga kaigsuunan nga ni akaron o labaw sa tanan. Among i-commit ang among igsuon sa iyaha Ginoong Dios na temporaryo nga dapit. Giampo namo nga ikaw Ginoo padayon usab sa pag-comfort sa imong presensya. Salamat sa mga mensahe sa awit. Tungod kay ilan na mo nga ikaw ang among Dios, ikaw ang tag-iya sa tanan, ug among gipadayag kini pinaagi sa mga mensahe o mensahe sa awit. Kanimo ang himaya o kadungganan. Ug nini kapunon itugyan na namo ang tanan kanimo uban ang bendisyon nimo sa matag usa. Pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Okay, pwede ka mo makalingkod